Praise. Ayan, praise God. Pwede bang the best na palakpak sa Diyos? The best na palakpak sa Diyos sa buhay! Wow! Hallelujah! 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 Ayan, yung mga ay, iba pala yun. Akala ko sila. Yung iba pang mga late. Praise God! So, mapagpalang umaga pa sa inyong lahat. And I think, maraming absent. I'm not parang teacher. Check muna ang attendance. Anyway, praise God. Kung ano man alam kong may habol pa. So, we'd like, I'm Pastor Cathy, one of the pastors here in J1 Osaka. So, we'd like to welcome you, Brother Jomer. Ano ba? Ayun, Lord. Praise God. Salamat natin sa Lord sa buhay ng Brother. Yan. Parang kasing kalak. Ayan, sa praise God. Kumusta po kayo? Lalong maganda. Pangalan kayo. Pabanal ng pabanal. Ayan, praise God. And welcome back sa mga yung ko lang ulit nakita. Praise God. Okay. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay anong oras na? 10? Nasaan ba akong orasan? Ayan, may timer na. Okay. So before po ako mag-proceed, let's all declare our covenant 2, Luke chapter 4, verses 18 to 19. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, His name is Jesus. He is the anointed one. Parang yung mga mukha niya ang lulungkot. Wala ba sweldo? Parang ang lulungkot eh. Ayan. Lahat nga ng, kahit walang sweldo pa, masaya dahil nandito ngayon sa worship service ay pumalakpak na malakas at sinugaw ng hallelujah! Ayan, welcome mga bata. Okay, so let's start. Ang tutura po natin, let's all declare. 1, 2, 3, I'm a blessing. I'm anointed. I'm a believer. I'm a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ and I am not extreme. Oh, praise God. Hinihingal lang ko. Ganun na pala pag-nararamdagan ng edad kapag tumatanda, alam ko na talaga. Yan, praise God. So, without further ado, let me proceed. Ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay tungkol sa isa sa mga edible na insekto. Uy, sino mahilig kumain ng insekto? Meron ba dito? Ay, meron. Kasi may mga edible naman na insects. Meron ba? Tanong nyo kay kumparing, I thank you po, God bless you, may katakayo. Tanong nyo kay kumparing John the Baptist. Ano favorite ni John the Baptist? Locust. Yan. At, based on study, ito daw insekto na ito ay 72% whole protein. Wow, ang tama, di ba? Saan mga kailangan mag-diet yan? Alam nyo na makainin nyo later. Ayun, yan. And then, puno rin daw ito ng omega-3, ng vitamins, ng iron, zinc, mineral. So yan, nag-endorse na, no? Yan. Pero bumili mo na kayo sa Wikiyamri. Ayan, praise God. Okay, at yun ay insekto na tinatawag natin, ano? Ano ba? Ito lang, no? Ay, ito pala. Yan, sige, let me try. Wala, hindi gagana ang animation, Daddy. Pinaganda ko pa naman ang animation, ayaw naman. Let's see. Wala, Daddy, ayaw gumana ng animation, can you do it on your own? Hindi pala nagana rin daw ang animation. Wala ka rin? Hello? Ayan! Anong tawag ba? Ano? Tipaklong! Ayan, sinabi ko naglaro ng tipaklong ng bata. Yung tipaklong yun yung lumilipad, di ba?
Ay, hindi, nag-hop pala yan. Yan, tipaklong, yan. Ang tipaklong po ay kasama sa family ng, ayan, magkapamilya ang locusts. Yan. Pero mas maliit lang yung locust sa grasshopper. Kaya, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan po natin na ay, hindi. Before pala yan. Hindi, ayaw na naman. Yan. Before po yan, since ayaw na naman gumana ang ating animation. So, before tayo mag-proceed dun sa pag-uusapan natin, let me hop, since it's a hopper, let me hop into one question. Dumating na po ba kayo sa parte ng buhay nyo na feeling nyo ay minalit kayo ng iba? Sino rin kayo nakaranas ng pagmamalit ng iba? O lahat yata tayo parang biktima ng ng verbal abuse. Yung hindi man physical, but then yun kapag may sinasabing hindi maganda sa'yo ang tao sa verbal abuse already. At worse, kung bukod pa doon ay dumating ka sa point ng buhay mo na feeling mo you're not capable, you are not enough, and you cannot make it anymore. Dumating na ba kayo sa point ng buhay na yun? Yan. And kaya ngayon, let's see kung paano sa buhay ng isang tipaklong ay tuturuan tayo ng Panginoon. At ang pinamagatan ko po itong, ayun na pala. Don't be a grasshopper. Sabihin mo dahil sa katabi mo, ikay, huwag kang maging tipaklong. Sabihin mo kay Salman tipaklong. Salman, tipaklong. Ayan, ikay na po ng tipaklong. Wala rin si Don. Wala yung ating mga foreigner. Ayan. So, before, natagpuan po natin ang ating text sa Numbers chapter 13. So, familiar na kayo sa chapter na ito. Yan. So, yung kwento po ng Numbers 13, it's actually isa sa mga kilalang-kilala sa atin because it's about the spies, yung 12 nag-espiya sa Promised Land. So, before I proceed with the next verses, let me give you a recap. Okay lang ba na tumingin po tayo dito? Medyo, ayan, mga bata. Ayan, ako teacher, no? Ayan. Ayan, okay na po ba? Ayan, ready na po ba ang lahat? Ayan, so let's all pray muna. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, we magnify you in our midst. We glorify you, our Lord, our Jesus, our Savior. We thank you for this day, that today is the day that you have made. We will rejoice sa biglaring ito. Alam po namin na may bago kang nakahanda sa amin. At alam mo po na ang pangangailangan ng bawat isa. So we pray and we declare that whatever your word for today will be nourishment to our soul. Ikaw po ang may taas. And Lord, I acknowledge that apart from you, I am nothing. So I am asking for your wisdom. I am asking for the move of the Holy Spirit in our midst. Let your name be blessed and be glorified alone, and we do not allow any works of the enemy in this place right now. Thank you, O God Jesus. You are so faithful, you are so loving, you are so merciful, you are so gracious. Marinig namin ng buong buo ang mensahe na today. To you all the glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. The best na palakit sa'yo. Okay. So, ito na, medyo dami ko pala mga animation joke. Ito pala yung pinagpuyatan ko ng animation. Yan, so before ko po i-proceed, ayun naman sa'yo, meron na. Yan. So before, ayan, so let's all read Numbers 13, 1 to 3. The Lord said to Moses, ito pala meron dito. The Lord said to Moses, sige, verse number 2, come on, 1, 2, 3. Something to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites, from each ancestral tribe and one of its leaders. Verse 3, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. Okay, so before we move forward, let me give you the background for you to understand the context. So alam natin na ang Israelite, ang bansang Israel, sila ay naging alipin ng Egypt for how many years? Ilang taon? 400. 400 years silang naging alipin, and only through Moses, si Moses ang ginamit ng Panginoon to bring them out of the slavery from Egypt. At paglabas nila, ay before pala sila makalabas, alam natin yung 10 plagues, tapos yung hinati yung dagat, di ba? Alam natin yung kwento ng hinati ang dagat.
alam din natin yung kwento na ang Diyos ay sumama sa kanya through the pillars of cloud and the pillars of fire sa gabi. At ano ba? Ang Panginoon ay nagbigay din sa kanila ng hindi na ubos na pagkain. O yan, alam ni Sister Judith na, what is this? Yun, mana. Sabihin mo dyan sa katabi mo, ready ka na ba sa mana for today? Yan, mana. What is it? Ano na sa Arabic? Shu? Ano ba yung, what is this? Ano na, shu? Shu, hata ko. Shu. Shu, ayan. What is it? The mana. Pero, hindi naging satisfied ang mga Israelites sa mana lang. Hanggang sa verse, I think chapter 12, nagpadala naman ng Panginoon ng anong pagkain, anong pinalit sa mana, ayaw nila ng skyflakes, na quail, ano yung quail sa Tagalog? Pugo! Ayan, o saan ka nakita ng lumilipad na pugo? So sa chapter, I think sa chapter 12, yun nagpadala ang Panginoon ng lumilipad na pugo na galing sa dagat. Diba? Lumilipad galing sa dagat, tapos galing sa dagat, tapos gumaling siya, tapos basta lumipad yung pugo. Yan, diba? Titignan niyo yung ganon. It's a true story. So, I want you to imagine kung gaano ka-powerful ang Panginoon, no? Talagang lagi na tayong sinusustain. At after nun, I think eto nang, may isa pa yung nangyari sa magkakapatid na nagselosan sila. Sino rito may mga selosan sa kapatid? Wala nang dito. Yung sino magkakapatid? Si Moses, si Aaron at saka si Miriam. Yan, sila magkakapatid kasi nagselos. Magbalitas muna ako. Nagselos kasi si Aaron at saka si Miriam. Kasi bakit parang, ba't si Moses na lang kinakausap ng Lord? Hindi na pwede tayo din. Ayan. Hanggang sa pinarusahan na nga sila. And, eto na. Lumabas yung glory ng Lord. Kanausap niya si Moses at sabi niya kay Moses, ang padala ka ng tao doon sa Canaan, ang pinangako kong lugar sa inyo, na ibinibigay sa inyo, which I am giving. Hindi sinabing, which I will give. Ang Lord kasi kapag nagsalita, it's always, you claim it, that it is happening, kaya ngayon nangyayari na, kaya sabi niya, which I am giving to the Israelites. And then yun nga, pinadala niya na yung, nag-list down na ng 12 leaders na ang hirap ng pangalan. So alam niyo na, Reuben, mga Levi, lahat na yan. Pero tatandaan natin, yung dalawang bida, who are, sino? Si Caleb at saka si Joshua or si Joshua. Dito na ngayon tayo mag-proceed. After nito, after nilang sinabihan ni Moses na papadala nga siya, so pumili siya ng 12. Okay? Ito na. Sumunod, nag-jump na ako sa numbers 30, 21 to 22. So they went up and explored the land from the desert of Zin as far as Rehob toward Lebo Hamath. They went out to the Negev and came to Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai. Kung gusto nyo ng pangalan sa anak, yung mga Buddhist dyan, ayan, maraming pangalan dyan. The descendants of Anak live. So Hebron had been built 7 years before Zoan in Egypt. So imagine niyo na yung lugar na yan, hindi ko alam kung nakikita, parang sobrang liwanag ang piling ko. Yan, yung lugar na yan, yung from the wilderness of Paran, sila ay aakyat yung pulang linya. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung pulang linya dyan. Sila yung maakyat. So from a barren land, talagang from disyerto, pinaakyat sila mapunta sa north hanggang sa makarating sila sa taas. And come to think of it, imagine niyo na kayo yung nagbabiyahe, kayo yung nagka-travel. Sa travel nyo, na una ay nakatira ka sa villa, alam mo yung villa natin, medyo katabi na barren land. Tapos bigla ka napunta kung ba maganda ka na, sa Alain, na puro mga green. Diba? Ganun yung feeling nila habang nagka-travel sila. Na from the barren land, ay nakita nila yung, wow, ang ganda. Ang ganda nitong ipinangako ng Panginoon. Okay? And then, prior to these verses, between yung verses na binasa ko na medyo mahaba kasi, may specific instruction si Moses. Sabi ni Moses, una, pag pumunta kayo doon, kayong 12 ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 12. Ayan, sa unahan. 10, 11. Ayun, kasama ka na Chin. Kayong dalawa. Yan, kayong 12. Kailangan i-check niyo yung lugar, tapos i-marites niya sa akin kung yung bang lugar ay maganda. Kung ba healthy ba siya, kung yung soil ba niya is healthy, fertile o hindi. At sabihin niyo rin sa akin kung yung lugar niya ay merong
ano yun, fortified, ano yun, meron harang, protektado. Sabihin nyo rin kung yung mga tao dun malalaki, o malalakas, o mahihina. So very specific yung instruction ni Moses sa mga Israelites, at may pahabol pa siya. Siguro ito talaga ito yung catch, sabi, kailangan din, magdala din kayo ng, ano niya? Sample of the crops. Kasi nga, sabi sa it was July. So nung July, ito daw ay harvest time. Kaya meron silang mga crops na available. Okay? So ito na ngayon. May tanong ako. Bakit kaya sa palagay natin, kailangan pang utusan ng Panginoon si Moses na pumunta kayo sa promised land? Dahil ginhinayaan niya pala pumunta yung mga tao sa promised land. Alam naman ng Lord kung ano yung inihanda niya. Is it because gusto ba ng Panginoon na makita ng tao kung gaano kaganda or kung ano yung matalatnan nila ng mga Israelites dun sa lugar na yun? Most likely, but rather than the Israelites seeing kung ano yung inihanda sa kanila ng Panginoon doon, it's about them, kasi advanced to but it's about them assessing themselves. Kumbaga, pagpunta ka dun sa pagiging spy mo for 40 days, doon lalabas ang character nila. So it's not about kung ano yung matatagpuan nila, but it's more about anong matatagpuan ng Lord sa'yo. Anong meron ka sa loob ng 40 days? Anong product mo? Sino ka after ng 40 days? Yun kaya dyan inutusan yung mga Israelites. Kasi yung mga tao na yun, imagine nyo, 40 days sila. Wala pa namang text nun, wala pa namang WhatsApp nun. So hindi sila nakakapag-communicate na, oy, parang Moses, sobrang ganda rito, sobrang lalaki ng mga tao dito. Hindi. As in, sila lang. Wala silang connection doon sa mga Israelites nung sila ay pumunta na sa Promised Land. So, same thing with us. No? Minsan pinapadaan tayo madalas pala, hindi lang minsan, pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga lugar o sa mga season ng buhay natin. Not just to experience pain. Hindi ka dumadaan lang para lang masaktan ka, para lang mahirapan ka, o para lang maghintay ka. It's not just about it. But the Lord wants, gustong palabasin ng Panginoon kung sino ka ba talaga during the time na ikaw ay nasa season ng buhay mo. Kasi totoo lang, di ba lagi natin sinasabi, I trust God, I love God. But then it's easy to say that if everything is well. But kapag dumadaan ka sa point ng buhay mo, that you are in the season of waiting, you are in the season of sickness, that you are in the season of brokenness, that you are in the season of yung walang-wala ka, ano ba talaga yung character mo? So kaya yung inaalaw ng Panginoon sa atin is also for us to assess kung sino nga ba tayo kapag dumadaan. Kasi di ba, yun na nakikita mo ang ugali ng isang tao, ang karakter ng isang tao kapag ikaw ay napipisa. Di ba? Yung sabi nga yung ubas, ay yung ano ba yun, yung orange. Yung orange, pag yan na squeeze, ang lalabas dyan ay orange pa rin. Yan. Dapat. Yan. Pero yun nga, so yun yung dahilan kung bakit yung pinapunta sila ng Lord sa lugar na yun. Ngayon, going to the next verses, ano kaya nangyari? Imagine nyo, may 40 tao, parang 40 lang yata tayo, hindi naman. Yung 40 na tao na yun, pinadala from JA1 Mosafa to JA1 Fujairah. Magtatayo din sa Fujairah, yung 12. Yung magtatayo sa Fujairah, pinag-explore, at yun ay mga leaders. Leaders yung pinili. Tandaan nyo na, di ba naka-highlight doon, leaders. So lahat ng mga leaders ng JA1 Mosafa, padadala ko kayo sa JA1 Fujairah. Parang, okay ba yun? O kaya ano yung sa Alcuin? Yan, doon ang mga Ngayon, dahil leaders sila, expected natin na they have the best character. O sige, pastora, ready ako dyan. Yun nga lang, anong nangyari sa kanila? Kasi, lumabas sila, pumunta sila dun sa lugar na yon na pare-pareho ang outlook, pare-pareho ang gusto, pare-pareho ang misyon. Pero pagbalik nila, iba-iba ang kanilang report. So, let's move forward. Sabi dito, yan. They gave Moses this account. Bumalik na sila, no? We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. Ayan, o diba? Kita niyo hindi masyadong nakikita. Kita niyo yung cluster ng ubas. 2 tao ang mag-carry. Hindi, wala naman siguro ganyang promo sa Lulu, no?
Walang ganyan. Magkano kaya yan? So, ibig sabihin, yung sinabi nating milk and honey, it's really talagang sagana, bountiful, talagang grabe. Sobrang, pag sinabi mo milk and honey, talagang sagana ang lugar na yan. So, yan yung sabi ng 10 na Moses, yung sinabi mo nga, oh, tama. It does flow with milk and honey. Ito nga yung katibayan niya eh. Pero, yan. But, the people who live there are powerful and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. Yung mga ina kasi, yun yung mga giants. Mga giants. Ano ba? Yung isa may muestra pa na yung malalaki-laki dyan. Yan, nasa baba. So, alam niyo ba na yung word na ginamit dyan na but, sa Hebrew word, hindi ko na natandaan kung ano yung Hebrew word na yun, pero ang ibig sabihin niya, pag tin-translate mo, it will nullify. Ibig sabihin ng nullify ay, alam niyo yung nullify? Nullify, pinapawalang bisa. Kasi nung bata ako, naglalaro ako ng RPG. Yun yung power ko, nullifying power. Alam niyo yun? Hindi pa rin kayo makakanig. Naglalaro ako nun. So, what I mean from there is, may sinabi kang maganda, but then when you use the word but, yung term niya in Hebrew, ibig sabihin, walang kwenta yung mga una kong sinabi. Para pag sinabi nga na, Moses, oo nga, o parang kung sinasabi na ganito, oh Lord, tunay naman talaga, ang ganda nun. Pero sinangaling ka, hindi talaga maganda. Kasi, tapo yung mga tao doon, oh, they're powerful. Yung cities niya, may ano siya, may gorjado. At ang laki. Nakita pa namin yung mga giants doon. Diba? So pag ginamit mo yung word, yung pagkakagamit ng word na bad dyan is, lahat ng sinabi mo maganda sa una, kaliwali. Joke lang yung Lord. Hindi talaga, yung parang alam niyo yun, ang pag nangako ang Lord na Jeremiah 29:11, Lord, sabi mo, you have a plan to prosper me and not to harm me. Plan to give me hope and a future. Pero bakit mo nang puno ako ng utang? Lord, akala ko ba sabi mo, by your stripes, I am healed. Pero bakit ngayon inuubo ko? Yung gano'n. Pag sinabi mo na, Lord, sabi mo na ang mag-asawa, ang magpamilya ay dapat hindi pinaghihiwalay ang mag-asawa. Pero bakit ngayon magkahiwalay kami? Yung parang gano'n na nakikita mo yung difference ng sinabi ng Diyos at kino-compare mo sa actual na nangyayari sa buhay mo. So parang gano'n yung litanya ng mga 10 spies na yun. Tapos sabi ng Lord, di ba? Kung alam natin yung katangian ng Panginoon, is there anything hard for me? Diba sabi ng Diyos na meron bang mahirap sa akin? Pero bakit Lord? Hindi mo maibigay yung simpleng request ko, yung simpleng prayer request ko. So parang ganun din tayo, no? Parang din tayo mga 10 spies na to. But, amidst these negative things, tingnan natin kung anong ginawa ni Caleb. Sabi niya, Then si Caleb ba yan? Nakaas kamay. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land. Tara, let's go, ra! Sabi niya ganon. Kailangan mapossess natin to kasi sigurado tayo na magagawa natin to. Pero, kinontra uli siya ng mga kasamahan niya. Sabi niya, we can attack those people. Hindi pwede. Hindi natin, ano yun? Hindi ko alam sa Arabic eh. Pero sa Japanese, parang dekinai, hindi pwede. Yan, hindi pwede kasi mas malalakas sila sa atin. Diba? So, ganito rin sa atin sa church. Minsan, kapag may narinig na kayong nega, or may pinag-uusapan na hindi maganda about sa tao o sa pangyayari, silence it. Huwag na natin i-entertain. Huwag na natin dagdagan pa na, oh, why? Si ganun talaga, ganun. Huwag ka nang maging parte ng negatibo. Be Caleb, na kapag may negatibo, is you make it positive. O parang ang gagawin natin, oo nga, sige, pag-pray na lang natin si brother tungkol sa issue ng ganyan. So, huwag na natin pag-usapan pa yung buhay ng iba. Yan, AG leaders, lagi kong sinasabi sa mga nag-AG dito, ha? Bawal pag-usapan ang buhay ng iba. Clear ba yun? Walang chismosa dito, ha? Walang chismoso. Pwede kayo sa akin lang chumismis. Kami ni Pastora at sa leaders kasi nga pinag-pray namin. Pero please, alam niyo kung bakit? Kung bakit ayaw natin pinag-chismisan? Kasi pati yung kinukwentuhan mo nagkakasala. Totoo ba? Diba halimbawa, sasabihin ko, alam mo, yan si brother ganito, ang siba kumain. Alam mo yun? It all you can. Kaso, alam mo yung chinismis mo na ang nangyayari,
meron na siya ganung perception. Ay, ito yung matakaw. So ngayon, pinarinig pala yung mga ay, darating daw yung matakaw. Pag na-meet niya, ang gwapo-gwapo, pero pinakilala sa kanya, ay, si brother ganito. Ang gwapo, pero matakaw ko. Alam mo yung ganon? Yung unknowingly, naaapektuhan yung isip natin kapag may sinasabing hindi maganda yung ibang tao. Hindi man natin sinasadya, di ba? Parang as much as possible ayaw natin, but please, let me remind you, ako na lang, sinasanay na ako ng Panginoon dyan. Huwag nating pag-uusapan yung ibang tao dahil talaga ay ang daming pwedeng gawin ng kaaway sa ating isipan. Kasi ano yan? Ano bang effect kapag ikaw ay mahilig magmarites? Yan. Sabi dito. Ayan. Ito pa. Nadaradyo pa sila kasi pinigilan sila ni Caleb na, hindi! Kaya natin to, tara let's. Pero sabi niya, hindi pwede, hindi natin kaya. Ang lalaki nila. Tapos, hindi pa sila nasiyahan. Hindi lang yung usapan na yun, talagang pinamalita pa nila sa buong congregation ng J1 Masapa. Sabi niya, and they spread among the Israelites, sa congregation ng mga Israelites, 1,000, 100,000. In-spread nila yung bad report about the land they had explored. They said, the land we explored, it devours those living in it. Ano ibig sabihin? Ang chismis na, ito na, mahilig ang mga grasshoppers sa chismis at ine-exage. Sabi nila, yung lugar na pinuntahan namin, nangangain ng mga taong nakatira doon. Nakakapalagay niyo ba, nakita nila yon? Hindi naman, di ba? Mahilig silang mag-exaggerate. Mahilig silang gumawa ng stories. Kaya wala niyan sa JE1. And all the people we saw, these are of great size. Yun na nga, we saw the Nephilim, the descendants of Anak, yan. At Nephilim, ito daw yung parang breed daw ng angel at saka ng tao na malalaki parang si Goliath, yan. Sabi niya rito, ito na, we seem like grasshoppers in our own eyes and we look the same to them. Parang sa patingin namin, kami ay isang tipaklong at sa paningin nila ay kami rin ay tipaklong. Kawawa naman itong mga tao to, no? Minaliit ang sarili nila at talagang hindi lang sa paningin ng iba, sila mismo ang namaliit sa kanila. So para yung alam niyo ang saya-saya nila kasi noong una, nakita nila yung cluster ng grapes. Wait lang ha. Ayan, praise God. Sayang yung boses. So, ganun na, parang una excited sila na sinabi nila na meron kaming malaking prutas dito ng grapes. Pero, at the end, ang hinighlight nila, ang pinag-marites nila is yung malalaking tao doon. So, parang sa atin, sa trabaho, di ba? Yung una mo, nagkaroon ka ng trabaho, praise the Lord, grabe, sobrang saya, thank you Lord, answered prayer. Pero, nung nagkaroon ka na ng work, ano ba yung boss ko? Nakakainis. Yung boss ko, hindi mo alam habang naiinis ka, naiinis din sa'yo yung boss mo, di ba? Patas lang. Di ba? Kasi usually, kung ano yung output mo, hindi mo alam, nakikita rin ng boss mo yan eh. Kahit na pigilan mo maimis, pigilan mo maganto, pero it's a natural thing na mararamdaman din ng boss mo na ganun yung iyong pakiramdam. Kaya thank you Lord, tapos na ako sa ganung face. Ayan. Tapos parang din mga nag-MGR. Ayan, ang saya-saya. Grabe Lord, ibibigay ko buong buhay ko, buong isip, buong kaluluwa, lahat na, ibibigay ko sa'yo. Lahat na ng uhog, lumabas. Pero nung nakakita ka ng negatibo sa church, tapos ang hirap pala maging Kristiyano. Ibang ba't ganun sa JE1? Si ganito, Diyos mo. Alam mo yun, na minsan tayo ay yung napapalitan, ang na-highlight natin sa buhay natin ay yung negatibo na. Kaysa sa kadaming maganda ng ginawa ng JE1 Masapa o ng kung sino bang sinasamahan mo na hindi perpekto, ang talagang natanim sa'yo ay yung pangit. Diba? Parang nature ng tao yun. O kahit na 1,000 kabutihan, may isang mali, kaliwali. Nakakalimutan na yung magagandang ginawa sa'yo. No? That's nature ng tao. Okay? Tapos isa pang bagay na na-realize ko, na kapag negatibo ng tao ang pangyayari, ang lagi mong pinag-uusapan, unknowingly, ano ba yan? Hindi naman lang kumanta.
unknowingly, tandaan nyo, J.E.1 Musafa, kaya I would like you to refrain from telling negative things about people and about yun nga, mga pangyayari na hindi maganda. Kasi unknowingly, binibida mo ang gawa ng kaaway. Diba? Pag-chismisan natin yung maganda, na na-promote si Sister Lady, si Sister Judy, ayan, na na-promote ako, ayan, na magkakaroon na ng baby si ano, ayan. Pag-usapan na, ay, i-email ka rin, Sister Judy, pang-lima na yan, eh. Yan, so yun yung mga pag-usapan natin na yung magandang ginagawa ng Panginoon. But instead, kung dumating mga kayo sa time na pinag-chismisan na, silence it and then pray for it. Okay? Ito na, next, mabilis lang to, apat na. Ito yung lagi ko naaalala. Ito yung lagi ko pinag-pray sa J.E.1 Musafa. Kasi again, we are not perfect, no? Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so must you forgive others. Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. Lagi nating tandaan itong, alam mo nung I think si Pastora Nika ang nag-preach, nagbanggit nito. Nabasa ko na to eh. Pero nung time na pinag-preach na to, sabi ko, yun yata yung time na marami nangyayaring kaguluhan. We have to make allowance. Sigurado na yan. Alam mo ng Lord na kahinaan natin tao. Kaya binili ng Panginoon na you make allowance sa lahat ng kakulangan ng bawat isa. Even sa mag-asawa, sa mag-jowa, sa magkakapatid, sa mag-parent, sa mga lahat ng klase ng relasyon. You make allowance for each other's fault. Kasi nga, tayo ay hindi perfecto. Ang perfecto lang yung Diyos natin, no? Okay, ito na. Kasi kapag sinimula mong tingnan yung kakulangan ng isang tao, pag doon ka na nag-focus, sigurado, gulo na yan. Sigurado, away na yan. Sigurado, hiwalayan na yan. Okay? So, ito na to. Tatlong bagay ang pag-uusapan natin. Tingnan natin kung anong nangyari, kung bakit yung 10 leader na una ay on fire, pagbalik niya after 40 days ay negatibo na. Bakit nga ba tayo nagiging nega about others or even ourselves? Tatlong bagay, tatlong problema, tatlong solusyon. Number 1, problem. Lost of sight. Ano yung sabihin niya? Yan. Kita niyo ba? Kita yung picture. Ano ba yan? Hirapan ko hanapin eh. Diba yung 12? Actually, dapat 10 lang yan. Ito yung mga spies. Diba? Sabi niya, well, hello, promised land. Yan. Nabulag sila. Bakit sila nabulag? They cannot see what is obvious. Diba obvious naman na grabe, ang ganda ng lugar. Tapos ang lalaki ng mga bunga. Diba, ang nakita lang nila is yung giant, yung mga higante. They look at the giants but forgetting about the cluster of graves. Nakalimutan nila na wala sa kanilang paningin na baka pag inusog-usog lang nila yung mga giants na yun, nandito ng Diyos. Diba? Kasi God is greater than any of these giants. Tama ba? Na minsan kapag nasa negatibo tayong sitwasyon, nakikita natin yung pangit na nangyayari, but nakakalimutan natin na mas malaki ang Diyos sa anumang pinagdadaanan natin sa buhay natin. Kasi pinangako na ng Diyos, di ba? Sabi niya, I am giving you. Binibigay ko sa inyo ang lugar na yan. Di ba? Kung yun ay nag-sink in sa'yo na ibinibigay na ng Diyos, haliwalin kahit ang nakikita ko, kung may pangako sa iyo ang Panginoon that you will be promoted, kinlay mo yun that there will be a grade, there will be increase, na kahit anong mangyari, kahit anong challenge yan, kiniklaim mo, tinatayuan mo yung pangako ng Panginoon that you will be upgraded. Diba? Na sinabi ng Panginoon na sila ay dadalhin sa lupang pangako. And paano natin ma-fix yung problem ng loss of sight? Isa ito yung gusto ko. Fix your eyes on God, on who He is. It's not just about tumingin ka sa Panginoon kasi siya yung aking provider, na tumingin ka sa Panginoon kasi siya yung aking comforter, tumingin ka sa Panginoon kasi siya yung aking healer, siya yung aking promise keeper. Not just about that, but titingin ka sa Panginoon kasi nandoon yung character ng Diyos. His attribute, His character, na yung siya mismo, di ba? Di ba sabi nga, we praise because of what God has done in our lives, but we worship for who He is. Kumbaga, imbes, huwag kang tumingin
Diyos sa buhay mo, titingin ka sa Diyos kasi kilala mo siya. Alam mo kung sino siya. Hello, ang Diyos lang naman na may-ari ng lahat. He is just the life giver. He is the maker of heavens and earth. He is sovereign God. Everything is under His control. Nothing is impossible to God. Diba? Kung ina-highlight natin, kung alam natin sa sarili natin na grabe ang kapangyarihan ng Diyos, na grabe. Siya na lang eh, na kung alam mo yung glory ng Panginoon, kung alam mo kung gaano kabanal ang Diyos, kung alam mo kung gaano ka-righteous ang Diyos, kung alam mo kung gaano ka-gracious ang Diyos, kung alam mo kung gaano ka-loving ang Diyos. Diba parang, alam ko kung mahal ako ng Diyos, hindi niya ako dadalhin sa isang lugar, sa isang sitwasyon na hindi ako yung makapahamak. Diba? Because sometimes, ayun nga, ang nangyayari pala, kaya ka nagiging nega sa buhay mo, is because you are losing your sight kung sino ang Diyos sa buhay. Hindi, kung sino ang Diyos na lang, for who He is, okay? Parang ganito yan. Kami dalawa ni Kyrene. Ay, hindi pala kami close. Sila na dalawa ng dati. Ay, close kami. Ayan. Si daddy na, kapag nangako, or Kyrene, bibili kita ng ganito, or so on and so forth, o kaya paglalaroin kita. Pero minsan, hindi nagagawa ng daddy na. So, ang tendency nun, hindi nagagawa. I mean, pwedeng maano si Kyrene, pero at the end of the day, alam na, sobrang mahal na pa rin ng daddy niya. Na kahit hindi ibigay ng daddy niya, ang anumang ina-expect niya o hinihingi niya. Pero dahil alam ng daddy na yun, no matter what, mahal ako ng daddy ko, ay doon pa rin yung pagtitiwala niya na daddy ko siya. Okay? So, ganun din tayo, no? Na kahit na may mga bagay pa na siguro meron ka mga prayers sa buhay mo na baka 10 years na, may mga expectations ka na hindi pa nabibigay ng Diyos. But then, if you are close to your Father, if you are close to that Abba Father, at kilala mo kung sino ang Diyos sa buhay mo, bonus na lang na ibigay ng Panginoon yung mga pangako, yung mga pinangahawakan mong pangako sa Kanya. Kasi okay na sa'yo na meron akong Diyos na alam ko kailanman hindi ako iiwan ng papabayaan. Wala mong pagmahal sa akin. Iiwan na ako ng lahat. Pero alam ko ang Diyos, hindi ako iiwan. Diba? Na mabiguman ako ng lahat. Saktan man ako ng sanlibutan ko ako. May gano'n. Saktan man ako. Hindi man ako bigyan ng milk tea ni Pastora Kathy. Ayan. Still, alam ko na mahal pa rin tayo ng Diyos Ama. Diba? So, anumang sitwasyon ng buhay, lagi tayong titingin sa Diyos Ama. Huwag tayong tumingin sa sitwasyon at huwag tayong tumingin sa negatibo. Sa nangyayari. Okay? At the reason, kaya nga tayo nagiging nega is the thing is, hindi pa natin kilala ang Diyos. Kaya, ano ngayon, paano natin makilala ang Diyos? Ayan, maraming bagay pala ang hindi natin na-receive. Kasi nga, mali at hindi natin nakilala ang Diyos. Alam mo yun, let's say you are in a situation na sa tingin mo ay pangit. Pero kung kilala mo ang Diyos, na sabi niya, everything works together for good, for those who love God and called according to His purpose. Na alam mo na, kahit wala kang trabaho, and the Lord said to you that everything works together for good, alam mo na ang lahat ng ito ay papasaganda. Alam mo na ito ay sa papabuti. Na alam mo man na may isang bagay na nangyari sa buhay mo na hindi mo expected. But alam mo na ang Diyos ay may pangako sa iyo, na ang Diyos ay siya na talagang may control ng lahat ng bagay. You will not, hindi ka matatakot. Hindi ka pangungunahan ng takot. So, yun. Ayan, eto pa. Minsan kasi kapag nakikita natin yung mga giants, ibig sabihin yung mga problema sa buhay natin, it could be financial, yung mga relasyon issue, yung health issue, tayo mismo gumagawa ng paraan, lalo na sa finances, no? Ang daming gumagawa ng paraan ng kanya. Yun nga lang, minsan, maling pamamaraan na. And kapag tayo pag tayo ay dumedepende sa ating mga sarili, minsan, madalas pala, mali na yung ating pamamaraan. So, hayaan natin, let God be God in your giants. Hayaan mo na maging Diyos, ang Diyos sa mga issues ng buhay mo. Diba? Okay, next na tayo. Tatlo lang to. Second. Yan. Delay itong aking ano. Yan. Pangalawang problema is loss of
Sino dito bingi? Ako minsan, joke na yan. Sabi ni Lola, what? Ano? Yan. So, ano yung loss of hearing? Di ba? Sinabi na nga ng Panginoon kay Moses na I am giving to the Israelites. So, ano doon na yung pangako ng Panginoon eh. Even sa atin, keep your ears open. Kasi may sinasabi ang Diyos. Laging may sinasabi ang Diyos. Laging may paparealize sa'yo ang Diyos. But then the thing is, hindi mo maririnig ang Diyos if you don't spend quality time with God. Kapag ikaw, paano maririnig ang Diyos? Marami. Through people, but most especially through vision. But pinakamahalaga is the Word of God. Diba? Na kailangan natin para marinig natin ang plano ng Diyos sa atin. And we have to spend more time with Him. Meron akong isang narinig na testimony. Actually, naiyak ako. Kasi I realized when I was still new, na bago-bago ako, parang piling ko. Ayan. Sabi nung isang, I think na pastor, is, yung siya ay sobrang busy. Sobrang busy sa buhay niya. Kasi nga, syempre, pag supervising pastor ka is, ikaw yung bahala sa ganito, ang dami mong iniisip, ang dami mong kailangan isipin. So, busy siya sa pag-prepare, busy siya sa pagpaplano, busy siya sa dami, thank you God bless him. Ang dami niyang kailangan gawin. But then, one day, the Lord spoke to him. Sabi niya, kung talagang seryoso, sabi ng Diyos sa kanya, kung talagang seryoso ka sa akin, and this is the same thing that struck to me, even to all of you. Sabi ng Diyos, kung talagang seryoso ka sa akin, Brother Rico, can you give your first hour to me? Okay? Sabi ng Lord, dun sa pastor na yon, na kung talagang seryoso ka sa akin, can you give your first hour of the day sa akin? So, tayo ba ilang oras ang ginugugol natin sa Panginoon? No? So, noong una ang hirap, even ako dumating sa point na parang minsan actually 1.5 hours ko, from 4:30 to 6, nung single ako dito, nung wala yung talagang 1.5 hours talaga sa Panginoon ko ginugugol, 4:30 in the morning until 6. Tapos, dumating yung time na, alam mo yung talagang sineryoso niya ang Panginoon. Kasi sabi niya, na mahal ko ang Diyos. Diba? We can say that we love God, pero hindi natin mabigyan ng oras ang Panginoon. Diba? If we love God, prioritize Him. At dumating siya sa point ng buhay niya na excited siya lagi. Pag tutulog siya, gusto niya gumising na. Bakit? Kasi pag-gising niya, alam niyo, magkakatagpo sila ng Panginoon. Dumating din ako sa buhay na I-pray na maibalik din sa akin yung ganong, despite the busyness, talagang tinamaan ako dito, na despite our busyness, sa trabaho, sa family, is the first hour belongs to the Lord. If you really want to prove that God is your priority in life, give the first to the Lord. Diba? Yun. Kasi yun nga, alam mo yung gigising ka na, di ba parang every morning ang hirap gumising. Pero kapag alam mo na may naghihintay sa'yo, alam mo na kakatagpuin mo ang Panginoon, alam mo na may bagong i-reveal sa'yo ang Panginoon, hindi ka ba makatulog? Parang hindi ka na makatulog sa gabi, Lord, anong bago? Anong i-reveal mo? How I wish dumating tayo sa ganung sitwasyon ng buhay natin na sa pagtulog natin, excited na agad tayong gumising, no? Kasi alam natin na may bagong i-reveal ang Panginoon. Amen? Ito na. Kaya tayo nagiging nega kasi di natin alam yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Subukan mo na wala ka narinig the Word of God. Subukan mo na wala kang fellowship. Subukan mo na nakapalayo sa iyong AG o hindi ka makapag-church. Sigurado ako mapupuno ka ng negativities. At mapupuno ka ng pag-aalala. Amen? Okay, last one. Last na to. Is the problem of losing their heart and mind. Losing heart and mind. So, alam niyo ba yung mga Israelites na yan, di ba, nung pinresenta nila yung grapes at saka yung mga malalaking giants, may nakalimutan sila. At sa dulo, sabi nila na, yung I think sa verse 14 na yata ito, sa chapter 14, sabi nila, ano ba yan? Niligtas tayo! Siyempre, natranslate ko lang sa ating niligtas tayo para lang mamatay! Ano ba yan? Pwede bumalik na lang tayo sa Egypt. Doon na lang ako, magpapaka-slave na lang ako. O kaya, doon na lang ako kasi at least doon, baka may rasyon pa kami ng pagkain. Diba?
So, dumating sila sa point ng buhay nila dahil nga naisip nila yung giants na yun, nakakainin sila, nag-exaggerate na nila ang kanilang thinking, overthinking. Sabi nila, tara, bumalik na tayo sa Egypt. Pumili tayo ng isang leader na gusto bumalik sa Egypt. Sinong leader ang ready na ibalik kami dun sa pinanggalingan namin kulungan? Diba? Parang mga sira ulo ba? Ay, loss of mind nga. Nasira na ang kanilang thinking na babalik ka dun sa dating ikaw. Di parang tayo, na alam niyo, na grabe yung naranasan na natin yung tindi ng pagkilo ng Diyos. Alam ko lahat tayo, most of us, majority of us, we experience talaga yung matitindi sa Panginoon, no? Pero, para tayo mga ito na wala ang ating puso at isipan kasi gusto nating balikan pa yung dating tayo. Balikan natin yung dating nakasanayan natin kasi yun na nga, nawala na yung puso at yung isip natin sa kung sino ang Diyos sa buhay natin. Diba? Alam na natin na napakaganda na kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, na kapag inuna mo ang Panginoon, kapag ikaw naging kabahagi ng pakaplano ng Panginoon dito sa mundong ito, grabe yung pangako ng Lord. The very presence of God habang tayo nandito and the very actual presence of the Lord pag tayo nasa langit na it's really incomparable. Hindi mo kaya yung buhay natin dito. Again, it's just temporary, but it seems na nakakalimutan natin yun. Kaya nagiging busy tayo sa mga material na bagay at sa mga business ng buhay natin, no? So, ganun din tayo when we lost our heart and mind. Nakakalimutan natin yung napakagandang, bakit ba tayo gumigising? Bakit ba tayo naglilingkod? Bakit ba tayo nag-church? Bakit ba tayo nag-aakay? Bakit ba tayo nag-aalaga? Kasi alam natin na this is our way, this is our response to the goodness and greatness of God. Madalas, nakakalimutan na natin kasi tingin natin na routinary na lang ang pagsisipa sa church, no? At ang pagiging tawagin ng isang leader. Tandaan din natin na God is just. Na kung may mga wrong choices tayo sa buhay, yes, He is sovereign, He is loving, He is gracious, He is merciful. Grabe yung, you cannot compare the beauty of the Lord, the perfection of the Lord, the genuineness of the Lord. Sobrang ganda niya, sobrang perfect. But He is also just. Nakakalimutan natin na ang Panginoon ay just. Na again, whatever we do now, whatever we decide now, whatever we say, will affect our eternity, our future. Hindi lang future natin, but even yung future ng mga anak natin at yung future ng mga future, okay? So, if we come to that point, then our soul is at great rest. Kaya po, ang kasagutan is, trust God. Ito na ako tatapos. Trust God, sabi dito, Proverbs 3, chapter 5 to 7, chapter 3, verses 5 to 7. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. So, don't stop limiting God. Huwag nating limitahan ang pagkilos ng Diyos. Huwag nating limitahan ang kayang gawin ng Diyos. Huwag nating limitahan din ang expectation ng Panginoon sa atin. Kasi minsan iniisip natin na lagi natin pinag-uusapan na do you trust God? But then let me ask you another question on the other way around. Kaya ka bang kapagkatiwalaan ng Panginoon? Kaya ka bang pagkatiwalaan ng Panginoon sa anumang bagay na nakahanda para sa iyo today? Ready ka ba talaga? Ang daming mong ang daming naka-ready ang Panginoon na ibigay sa iyo, na ipa-experience sa iyo, na yung andyan na yung answered prayers mo. But the question is, andyan na yung promised land, ayan na. Pero, can God trust you? Kaya ka niya bang pagkatiwalaan sa bagay na hinihingi mo sa Panginoon? Okay, and ito na ako magtatapos. Last one is when God promised something, consider it done. Ano man ang pangako na pinanghahawakan mo sa Panginoon, consider it done. It might take a while, parang matagal sa ating paghihintay, sa ating paningin, or it will never happen. But once the Lord said, yes, because all His promises are yes and amen. So stop the danger of losing your sight, losing your hearing, losing your heart and mind.
Don't be a grasshopper. So, kung ano man po ang sitwasyon ng buhay natin ngayon, if you are facing any giants, any issue financially, any issue emotionally, any issue in your relationship, come on. Trust, look in the perfection of our Lord. Hear what God is saying to you and continue to trust the Lord sa mga bagay na hindi mo kayang unawain, mga bagay na hindi mo nakikita sa ngayon. So I would like to ask everyone to stand up, please, and let's close this in prayer. Ay, dito na natin. Habi pa rito. If you look at the world, madidistress ka lang. Pero pag tumingin ka naman sa sarili mo, madidepress ka lang. But if you look at God, you'll be at rest. Kaya kung gusto nating makatanggap ng na maging relax tayo, and peace that surpasses all understanding, look at God. Hawak ng Diyos ang buhay ng bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. You're in the hands of the Most High, the hand of the God of all gods, King of all kings. Hallelujah. So before po tayo mag-pray, let's all sing. Gusto ko yung kanta kanina na it's not just about what God can do, but it's really who is God in our lives. Let's all sing this. Sing God today, and I sing God tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be today, but it will be tomorrow when I see the victory you already see. Oh, Jesus, I believe. Oh, we need a miracle. You are the miracle maker. God in the impossible. There is no power greater. Exceeding a wonder beyond what we could ask or think. We call on your name, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I'd like to invite every one of you to just close your eyes. Hallelujah. Thank you, Lord.
so gracious. You're so loving. Sobrang pong buti mo. Each of one of us, Panginoon, meron kaming mga sari-sariling kinakaharap today. Pwede yung iba sa amin is experiencing the abundance of your goodness. Yung talagang ramdam na ramdam namin ang pagsama mo. But it could be possible that this time, some of us, oh God, ay katulad din ng 10 spies, oh God. Lord, I pray na kung anumang pinagdadaanan ng bawat isa, anumang issue ang meron ng bawat isa, Lord, help us. Help us to see your beauty amidst all of this. Help us to see your goodness. Help us to see your very purpose. Thank you, Lord God. Hallelujah. If you have anything na matagal mo nang pinagpe-praise sa Panginoon, if you have anything that you really need God to move in your life, if you are in the middle of something that you don't know what to do, what to decide, this is the time that the Lord is opening again, once again. He wants you to open your heart to Him. Hallelujah. Just tell to the Lord, just be honest to the Lord, and Lord, hallelujah. Lord, search the heart of your people. Ano man po yung mga panalangin ng bawat isa, we're bringing it to you, your presence, O God. Thank you, God. Thank you, Jesus. We're bringing it to you, but we're not just approaching you because you know that you are the God who can answer this. Because as you said in your word, everything and all your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. And as like what you said to the Israelites, that you are giving this land, you are giving this land, the promised land to them. And right now, oh God, you're also saying to your people that I am giving to you whatever the desires of your heart. I am giving to you the desires of your heart. Just believe it. Just believe that I am the God na walang imposible. That there is nothing too hard for the Lord. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, I tell you, the Lord is telling you, hallelujah, I am the God of all gods. I am the miracle-working God. I am the Alpha and Omega. I am the maker of everything. I am the creator of heavens and earth. I am the creator of life. I am the creator of family. I am the creator of goodness. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, whatever giants they are facing right now, how I pray, O God, that today, whatever was lost, kung meron man, Panginoon, na nawalan ng focus sa'yo, help us, O God, to fix our eyes into your goodness, into your holiness, into your graciousness. That, Lord, sobrang buti mo. At ang kabutihan mo at ang pagiging Diyos mo ay hindi nakabase sa anumang sitwasyon na meron kami ngayon. It is your nature. It is your nature that you are good. You are good. You are good. You are good. Ikaw ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. That you have planned for each one of us. Plan to prosper us. Plan to give us hope in the future. And you do not want us to be harmed. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I pray, O God, that whatever the desires of the heart of your people, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we are asking for your mighty move in our hearts right now, O God. In our minds, O God, in our sight, O God. Let us fix our eyes in the goodness of Jesus. Lord, help us to fix
People of God, just be still in the presence of God. And God will tell you something. God will tell you something. Just listen. Just be still in the presence of the Lord. The Lord will impress to you kung ano man yung sitwasyon mo. He will say something to you right now. Just open your ears to see and to hear what God is about to do in your life. Hallelujah. 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 The Lord is saying to you, hindi pa ako tapos. Nagsisimula pa lang ako sa buhay ko. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Kasama mo ako. You will experience peace in my presence. Alam ko, lahat ng pagod mo. Nakikita ko lahat ng pagpapagal mo. And the Lord is saying to you, I am doing something. I am doing something. I am doing something in your life right now. Hallelujah. Lord, I pray and I declare in the mighty name and the most powerful name of Jesus that you will restore the heart of your people. That you will restore the passion of your people to know you more. That you will restore every part of us, Panginoon, na mas makilala ka. Lord God, ignite the passion, the fire in our hearts to believe that you are God, that you are faithful, that you are God, you are God, you are God. Thank you, Jesus. Thank you, God. And as we go on to the promised land, Lord, matagal na yun, yung promised land, na makasama ka namin. Alam po namin na habang nandito kami sa mundong ito, we will get to experience your presence, and this is already a promised land for us. Thank you, O God. Thank you, O God, for removing all the fears and doubts in our lives. Thank you, O God. Thank you, O God, that we say yes and amen to all your promises. Hallelujah. Come on, let's give glory to the Lord. Pinapaselyohan ko na yung banal na kapangyarihan ko. Puro. Hallelujah. Thank you, God, for the breakthrough. Grabe. Grabe, Panginoon. Alam ko namin na may nanasin kami. Alam namin na may ginawa ka at may patuloy kang gagawin.
What a privilege, oh God, to serve you, oh God. What a privilege na kami maging anak mo. What a privilege to be your son and daughter. What a privilege to be chosen by you. What a privilege, Panginoon. Let this privilege, Panginoon, ay lagi maging buhay sa aming mga puso, oh God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We're claiming, we are receiving. We are receiving. Come on, receive. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can we all shout, Jesus? Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, God. Sa iyo po lahat ng kabuluhan. We love you, Lord God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. To you all the glory, Lord. And everyone say and shout. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede ba akong tumalakpak yung talagang alam niya na may naroon siya sa Panginoon? Oh, hallelujah. Tayo po'y lalaki na sa hali ko nino. May I ask si Brother Jomar, Pastor Philip, mag-one-on-one kayo na kumain kayo. Enjoy your lunch. And so we will now proceed to our Holy Communion. Thank you, Lord. Let's all extend our arms, our hands to these elements. Lord, salamat po sa mga elementong ito. Tinapay na nagsisimbolo ng iyong at ang juice na nagsisimbolo ng iyong dugo. Lord, ma-receive namin ang kompleto, ang benepisyo ng ginawa mo sa cross of Calvary. Thank you, God. Sanctify this. And lahat po kami na magpapartake nito, Panginoon. Make us blameless after this. Thank you for the gift of forgiveness. In Jesus' name. Okay? So let's all proceed to Holy Communion as it is written in 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Taas po natin ang ating mga bread. Then he broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Sabihan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat.
dahil sa iyong katawan, ako'y nagkaroon ng kagalingan. I receive healing right now. Sabay-sabay natin tayo. In the same way, taas po natin ang ating mga cup. He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people. An agreement confirmed in my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Sabi natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, salamat po na dahil sa iyong dugo, ako'y nagkaroon ng kaligtasan at kalinisan. I receive it. Jesus' name. Sabi-sabi ko natin. Let me proceed. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. Thank you, O God. Sige po, pwede na po tayo. Hello, good morning. I'm Brother Glenn, and bago lahat, I would like to read to you from 1 Chronicles 29 verse 9. The people rejoice at the willingness paths of their leaders, for they have given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. Praise be to God for His word. It says here, give freely and wholeheartedly to the Lord. Now, why do I give offering and tithes? Bilang isang father, hindi mawawala sa isipan ko yung mag-pray sa future ng aking family, ng aking anak. And lahat tayo ay laging nag-pray ng ating financial breakthrough, good health and career advancements. So, what I'm thankful for to the Lord is kung ano ako ngayon, what is present, what is now. Sa sobrang busy ng buhay natin, sa sobrang dami na iniisip natin, naging overthinker na tayo for our future. Na hindi na natin naiisip na ngayon, yung araw nito, yung present nito is na-undervalue natin. And di ba na natin naiisip na yung pinag-pray before is na-experience natin na ngayon. Yung pinag-pray natin na financial breakthrough before, years before. Ngayon, we're here today, standing here. We are financially stable, we're in good health, and yung career natin, maayos, di ba? So I'm thanking for the Lord for answering prayers before. And sa lahat ng ito, mga kapatid, we all know that God does not need yung money nito. It is me who need it. It is me na kailangan kong mag-grant and to offer. Why? For me, para mabago ko, maging giver, to change yung doubtful mind ko to be more faithful, to be more listener to God. So, God has entrusted me and my family with great blessings. And at this time for me, it is time for us to share to the community and to the J1 Church. Why? Because I know and I trust the leadership of the Jesus Get One. And I know in my heart, on what I hear, what I see, at gagawa natin, that the J1 community is doing this for the greater glory of God. Let us pray. Lord Jesus Christ, we thank you for the source of all our blessings. As we present our tithes and offering,
we remember your promise to open the gates to heaven. Impart to us the spirit of generosity, compassion, and love to those entrusted to our care. May the gifts extend the work to the kingdom in the church and the community. Use these offerings to transform lives. Remind us the divine calling of the ambassador of love and agents to change to a greater glory. For all of this we pray, through the blood of Christ. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, let's all alam mo po, tayo excited. Come on. Napakadami na